Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Mayo 14 at ito po ang ika-14 nating araw ng paglilingkod sa mahal na Birheng Maria. So matapos nating ganapin yung unang paglilingkod natin para sa araw na ito, ang pagdarasal ng rosaryo, ng isang bahagi ng rosaryo at pag-aalay nito sa mahal na Birhen, tingnan naman natin yung ikalawang paglilingkod o yung ikalawang bulaklak na iaalay natin sa Kanya. At para sa araw na ito, ang assignment natin ay mental prayer. Okay? Mental prayer o magbulay-bulay sa loob ng 4 na bahagi ng isang oras. Ika-4 na bahagi ng isang oras. Sabihin mo 15 minutes. Okay? 15-minute mental prayer or 15-minute meditation. Okay? So, sa maghapong ito, bukod pa sa ating Flores de Mayo, ay maghanap kayo ng extra 15 minutes para tumahimik at mag-mental prayer. Ang mental prayer lang naman ay meditation, okay? Gamit ang ating mga isipan. Okay? So, mental prayer yon. Hindi ito yung vocal prayer. Vocal prayer is sinasalita. Ang mental prayer ay pananahimik, tapos sa diwa natin ay makipag-usap tayo, sa pamagitan ng diwa natin ay makipag-usap tayo sa Diyos. Maaari din tayong magnilay sa isang misteryo ng buhay ng ating Panginoong Jesus o ng buhay ng mahal na Birhen. 15 minutes, sabihin 1/4 of an hour. Okay? Yon ang ikalawang bulaklak na iaalay natin sa araw na ito. So, sa ika-14 na araw ng ating Flores de Mayo, pagnilayan natin ang tungkol sa labis na paggalang at kahihiyan sa kapwa-tao. Hindi ito yung paggalang in the positive sense, kundi ito ang tinatawag natin dito ay ito yung sense of embarrassment, okay, sense of shame, to do good, okay? Dahil natatakot tayo sa sasabihin ng ibang tao. So, ang panimula ni Padre Sevilla ay gusto mo sanang magbalik loob sa Diyos at di mo magawa. Di ba? Gusto mong bumait pero di mo magawa. Gusto mong bumait, gusto mong magpakabanal, gusto mong bumalik sa Diyos pero hindi mo magawa. Ang tanong, sino ba ang pumipigil sa iyo? At ang sagot na binibigay ni Padre Sevilla, kadalasan ang pumipigil sa ating magpakabait, magpakabanal, magbalik loob sa Diyos ay ang takot natin sa sasabihin ng ibang tao. Okay? Yung takot natin sa sasabihin ng ibang tao. So, parang ang niisip natin, baka mapulaan tayo o masabihan tayong nagbabanal-banalan ng ibang tao kapag makita nila na tayo ay nagsisikap na magbago ng buhay, magpakabuti, magbalik loob sa Diyos, magpakabanal. Okay? Natatakot tayo lagi sa bashers. Natatakot tayo sa sasabihin ng ibang tao. Okay? So, kung halimbawa, hindi ako magpunta sa ganitong uri ng lugar, ang sasabihin ng tao, ay, kasi pinagbabawalan yan ng kanyang kumpisor, ng kanyang pari. O kaya, kung hindi siya hindi siya makikisama sa mga masamang pakikipagbarkada,
iisipin ng ibang tao na ako ay nasa disyerto at nasa ilang na lugar. Kung hindi ako gumamit ng mga mahahalay na kamalian, sasabihin na ang hina naman ng loob mo, ang hina naman ng isip mo. Kung hindi ka maging modest, natatandaan nyo kahapon, ang virtue na assignment natin kahapon ay modesty, okay? Kung hindi ko iiwanan yung ganong klaseng pleasures, paglibot, sayawan, o pagdalos kasayahan, pagtatawanan tayo, at sasabihin, ay, napaka-scrupulous mo naman, napaka-scrupulous mo, napaka-KJ mo naman, napaka-scrupulous, okay? So, ang iisipin natin, sa halip na magbago, dahil sa takot natin sa pagpula o sa pagpuna ng ibang tao, mas gugustuhin mo pang magpunta sa impyerno. Okay? Mas gugustuhin mo pang mapunta sa impyerno dahil sa kahihiyan sa tao. At ito'y napakalaking kabaliwan, sabi ni Padre Sevilla. Okay? Gusto mo sanang magpakabanal at kailanmay di mo mabuo yung loob mo na gawin iyon. Okay? Ano kaya yung nakahahadlang sa pagbuo ng iyong desisyon na magpakabanal? Well, kadalasan yung kahihiyan sa sasabihin ng ibang tao. Okay? Gusto mong pabayaan ang pakikipag-usap, talastasan, conversations, o pakikipag-inuman, pakikiumpok sa mga aliwan at salitaan, okay? Yung panunood ng mga palabas at larong kasayahan, wiwikain na ako'y salbahe at hindi ako marunong makibagay. Ay, nakaw naman, wala ka mang pakisama. Okay? Hindi ka naman marunong makibagay, hindi ka naman marunong makisama. Okay? Halimbawa, naglalakad ka, tapos ay, tol, tagay muna. Maganyan, tagay muna. Nahiya kang tumanggi. Nahiya kang, ay, hindi ako umiinom. Hindi na ako umiinom. Hindi. Okay? Nahiya tayo sa sasabihin ng kabarkada. Nahiya tayo sa sasabihin ng mga kakilala. Okay? Wala kang pakisama. Ito isang bagay na kadalasan nagiging dahilan kung bakit sometimes we bend our principles, yung takot na masabihang wala kang pakikisama. Okay? Kung hindi ako magdamit ng mabuti, disente, okay? Tatawagin akong taga-bundok o kaya naman tatawagin akong taga-parang. Bakit parang? Parang Marikina? Parang field, taga-bukid, taga-bukid o taga-bundok, okay? Kung ako naman ay maglagi sa mga ospital, well, ngayon huwag kayo maglalagi sa ospital, baka ma-COVID virus kayo, ha? So hanggat maaari huwag kang lalapit sa ospital. Maliban lang kung may sakit ka talaga. Okay? O kaya maliban lang kung pari ka na hinihingan na magpahid ng Santo Olyo. Okay, kung talagang hindi ka pare, na kailangang maglapit diyan, okay? Hindi ka medical frontline, nako, huwag ka kayong magkakalapit sa mga ospital, okay? Simbahan, o kaya naman, kung ako'y tatanggap ng mga sakramento, pagsasabihan ka, ay nako, nagbabanal-banalan. Okay? Santong kabayo, banal na aso, okay? Banal na aso at santong kabayo. Nagbabanal-banalan lang ang taong iyan. Sino ba yung kumanta nun? Santong kabayo? Kasi Blackjack yun. Hindi. Ewan ko lang kung sino. Pero, sorry, hindi ko matandaan kung sino eh. Pero natatandaan ko, kung tamang pagkakaalala ko,
kung sino man yung nagpauso ng kanta na yun. Baka nagkamali ako, pero kung ang pagkakaalala ko, kung sino yung nagpauso ng kanta na yun, eventually, nag-depression, tapos nag-suicide. Hindi ko na matanda kung sino eh. Okay? Ha? Hindi siya. Yano ba yon? Hindi, may kumanta nun eh. Sorry. Nalilimutan ko kung sino eh. Basta isa sa mga kanta na parang hinamak yung mga tao na di umano'y nagbabanal-banalan. Okay? Alam ko later on he committed suicide or what. I might be wrong. Pero alam ko there was one case na ganoon. Okay? Yung tinatawag kang nagbabanal-banalan. Okay? Kaya nga minsan ako'y natutuwa yung mga kabataan na involved sa youth ministry o kaya yung mga kabataan na nag-a-altar server o kaya mga kabataan na nag-i-involve sa choir. Okay? Talagang para sa akin, saludo ko sa mga yan eh. Bakit? Kasi I know how much peer pressure goes behind parang yung goes against pala yung pagpunta sa simbahan, pag-dedicate ng sarili sa gawain ng Panginoon. I really know the great pressure. Okay? Minsan pag halimbawa kami nagpo-procession, ganyan, siyempre ako'y nasa likod ng mga altar servers. Nakikita ko talaga, no? Yung halimbawa, kung dadaan kami sa isang kalsada na yung isang altar boy ay taga roon, ganyan. Tapos parang pagtatawanan siya o hahamakin siya ng kanyang mga kababata, no? Mga kasama niya. Okay. Kasi kilala natin to. Nagbabanal-banalan lang yan. Wag. Don't give in to that peer pressure. Okay? Don't give in to that peer pressure. Okay? So, di mo nakikilala na dahil lamang sa mga guni-guni at takot mong ito'y walang kabuluhan, pinababayaan mo ang paggawa ng mga bagay na dapat ay ikababanal mo sa kabilang buhay. Kaya nga, anong laking kaululan? No? Yung bang you give up doing what is holy, you give up trying to become holy just because you are afraid of the opinions of others. Just because parang you'd rather respect human opinion than to respect God Himself. Anong sabi ni St. John Vianney? Sabi ni St. John Vianney, God, the Blessed Mother, the angels and saints, they are your public. Okay? Sila ang iyong publiko. They are your public. Sabi nun, I should not care what other people will say about what I am doing. I should not care about what people say about my service to the Lord. Because God, the angels, and the saints are our public. Okay? Ang sabi ng letter to the Hebrews, sabi, we are surrounded by a great cloud of witnesses. The great cloud of witnesses are the martyrs in heaven looking down at us. Okay? Watching us struggle to be holy. Tatandaan niyo ulit yung online retreat natin, di ba? 3 bagay yon, di ba? Recognize your darkness, keep trying to become holy, and keep trusting in God. So, kung kinahihiya mo si Jesucristo na nakapako sa krus, ikahihiya ka rin naman niya sapagkat ang kanyang wika, kung ako'y ikahihiya dahil sa aking aral, tantuin mo na ikahihiya ka naman ng anak ng tao sa harap ng mga anghel. Kaya nga, ang sabi ito, kakatuka
sa nakasarang pintuan ng langit, Panginoon, Panginoon, papasukin mo ako. Pero sisilip ang Panginoon mula sa pintuan, sasabihin niyang, umalis ka dahil hindi kita nakikilala. Panginoon, Panginoon, hindi ba nakasama ka namin, kumain ka sa aming piling, okay? Etc., etc. Ano sasabihin ng Panginoon? Ay nako, sorry, hindi ko kayo kilala. Umalis kayo, kayong mga masasama ang loob. Okay? So, hindi kita nakikilala ang wiwikain ng Panginoon. Ikinahiya mo ang magdala ng aking palatandaan, yung krus. Okay? Ikinahiya mo ang magdala ng aking tanda, ang magsimba sa misa, ang pagyuko ng ulo kapag naririnig mong binabanggit ang aking banal na pangalan. Ikinahiya mo ang pagkukrus ng taimtim sa loob. Okay? Ikinahiya mo na ikay tawaging Kristiyano. Halimbawa, kapag dumadaan ang sasakyan sa harap ng simbahan, nagkukrus ka ba? Okay? Nag-aantanda ka ba ng krus? At kung nag-aantanda ka ba ng krus, paano yung madalian o mayroong paggalang? Okay? Kinahiya mo ba yung magdasal kapag kay kakain sa restaurant? Okay? Kinahiya mo bang magdasal kapag ikaw ay nasa pampublikong lugar? Okay? So umalis ka niyan at pumunta ka sa mga kasamahan mong mapagbigay ng iskandalo na wala muntinmang kahinhinan na nangabubuhay sa mga kahalayan. Kayo'y makipisan sa demonyo, nakikilala ka nila, pero ako hindi kita nakikilala. Okay. Nakikilala ka nila, pero ako hindi kita nakikilala. Okay, so yun na, huwag natin ikahiya ang Panginoon. Huwag nating ikahiya ang pagiging Katoliko. Huwag natin ikahiya ang pagiging Kristiyano. Okay? Huwag nating ikakahiya iyan. Okay? Huwag natin ikakahiya si Jesucristo dahil baka sa katapusan ng ating buhay, kapag kumakatok tayo sa pintuan ng langit, ay sabihan niya tayong hindi kita nakikilala. Okay? So, ang sabi nga ng, hindi ko matanda kung sino apostol, baka si St. Paul. Ang sabi niya, if we deny Him, He will deny us. But if we are unfaithful, He will still remain faithful because He cannot deny Himself. Okay? So, ang halimbawa niya, sa mga kahihiyan sa tao, ang lalong nakasisira ay yung pumipigil sa atin na magpahayag sa mga kumpisor o mediko ng kaluluwa ng mga sugat ng ating kaluluwa. Totoo yan. Marami sa atin, alam nyo, may tendency na itago yung kasalanan kapag nagkukumpisal. Bakit? Nahiya po akong sabihin, Father. Nahiya po akong malaman ninyo. Nako, minsan, madalas may pag nasa kumpisal, paikot-ikot pa, paligoy-ligoy pa. Minsan sasabihin, teka muna. Sabihin mo, ano ba yung kasalanan na gusto mong ikumpisa? Sabihin mo, Father, kasi nahihiya po ako. Bakit nung ginawa mo yung kasalanan na yan, nahiya ka ba? Okay? Marami sa atin kasi hindi natin nakikita kaagad-agad yung katusuhan ni Satanas. Si Satanas kasi, yung bang kapag ikaw ay nagbabalak gumawa, kapag tinutokso ka ni Satanas na gumawa ng masama, ang sasabihin niya sa aswas, bibigyan niya sa, naku, ginagawa na ng ibang tao yan eh. Marami nang gumagawa niyan, huwag ka na mahiya. Ginagawa naman yan eh. Malit na bagay lang yung gagawin mo. Okay? Pero kapag nahulog ka na sa tukso at nagawa mo na,
saka ka patatablan ni Satanas ng hiya. Ay naku, nakakayang ikumpisal yan. Itago mo na lang sa pare. Pero ako kasi, kung hindi ka nahiya na gawin yung kasalanan na yan, dapat malakas din ang loob mo na pagdating sa kumpisalan, hindi ka rin mahiya na sabihin at aminin, Padre, ito po ang aking nagawang pagkakasala. Ako po'y nagkasala sa Diyos. Ito po ang aking mga kasalanan. Okay? Alam nyo, mahirap halimbawa pag magpapacheck up ka sa doktor, tapos magtatago ka, ang dami mong itatago, no? Hindi mo sasabihin yung mga simptoma. Ay nako, marami ngayong COVID. Kaya mabilis kumalat yung sakit eh. Bakit? May mga tao, sa takot siguro sa stigma ng COVID, hindi nagbibigay ng tamang deklarasyon. Doon sa tinatanong sa kanila, ikaw ba nagpunta sa lugar na ito? May nakasalamuha ka bang ganito na may sakit na COVID? Ikaw ba'y may ubo? Ikaw ba'y may lagnat? Hirap ka bang huminga? Sa takot nila, okay, naglilihim. Lalo na ngayon, marami sa COVID asymptomatic. Tapos, yun ang dahil kaya kumakalat. Bakit? Hindi nagagamot, hindi na-address yung sakit. Bakit? Kasi tinatago ang mga simptomas. Ganon din sa kumpisal. Kung paano ka tutulungan ng pare na magbalik loob sa Diyos kung hindi mo ilalahad sa Kanya ang lahat ng mga sugat ng iyong kasalanan. Okay? Paano niya magagawa yun? Okay? How will He do it? How will He do it? If you do not reveal to Him everything about your sin. Okay? So, naramdaman ito ng isang tao sa Alemanya. Yung bang siya'y nahulog sa isang pagkabigat-bigat na kasalanan na dapat ikumpisal. Pero hindi makaya ng kanyang kalooban na ipahayag ito sa kanyang kumpisor. So ilang beses siyang nagtangkang magkumpisal, pero pagdating sa kumpisalan mismo, para siyang dinadagas dibdib, para nang hihinang kanyang tuhod, hindi tuloy niya maikumpisal yung dapat niyang ikumpisal. Okay? Hindi niya maikumpisal yung dapat niyang ikumpisal. Kaya nga in the end, halos lagi, his confessions end up becoming bad confessions. What is a bad confession? A bad confession is a confession wherein you willfully withhold from the knowledge of the priest the sins. Okay? Yung sinasadya mo talaga na itago sa pare ang iyong kasalanan. Ay nako, maraming ganyan. Tapos sasabihin, Father, tapos hindi niya sasabihin talagang kasalanan niya, 1, 2, 3, 4, 5, tapos sa bandang huli, and also I'm sorry for all the sins that I cannot recall. Pero alam niya. Kaya lang itatago niya sa ilalim ng I cannot recall. Kaya lang, pag ginawa mo yon, you are already lying in confession. Kung ang lying in front of a court of law ay mabigat, mabigat din ang lying during confession. Bakit? Remember that confession is the divine tribunal. Ito yung korte ng Diyos. It is the tribunal of mercy. So, paano malalapatan ng pare ng gamot ang sugat ng iyong kasalanan kung hindi mo ito hayagang inaamin sa Kanya? Remember, kaming mga pare, hindi kami mind reader. Kukunti lang katulad ni Padre Pio. Naku, Diyos ko, alam nyo lang. Father, nahiya ka sa magkumpisa sa inyo eh. Bakit? Kasi Father, kilala ko kayo. Ay, don't worry. Sa dinami na nagkukumpisa sa akin,
Paglabas mo ng kumpisalan, nalilimutan ko kung anong kinumpisal mo. Kung ako nga, nalilimutan ko sa kung nalalagay sa salamin ko, kasalanan pa, aalahan ko pa. Okay? Huwag kang matakot. Kahit kilala mo ko, kahit kilala mo yung pare, huwag kang matakot na magkumpisal. Huwag kang mahiyang magkumpisal. Okay? Huwag kang mahiyang magkumpisal. So, naisip niya siguro na pag malapit na akong mamatay, saka na lamang ako magkukumpisal. Ngunit, inakit siyang maigpit ng biyaya ng Diyos. Anupat sa buong maghapong iyon, ay nakibaka siya sa kanyang sarili. Sa kahuli-hulihan, nang magdilim na tumungo siya sa kanyang bahay, pumasok siyang naparaan sa isang simbang kinalalagyan ng isang debotang larawan ng mahal na birhen. At hiningi niyang paluhod sa mahal na birhen ang gamot na kanyang kailangan. At ang birheng takbuhan ng mga makasalanan at mapang-aliw sa mga nalulumbay ay hindi nakatiis sa kanyang na kanyang pabayaan ang taong ito sa gayong panganib at bayaang hindi gantihan yung munting handog na ginawa niya nung lumuhod siya sa harap ng larawan ng birhen. So hiningi nga ng mahal na birhen sa taong ito hiningi ng mahal na birhen para sa taong ito sa kanyang anak ang lubos na pagtatagumpay sa kanyang takot na magkumpisal. Kapag dakay, naramdaman niyang nag-ibang lubos ang kanyang puso. Tumindig siya, humarap sa paring nagpapakumpisal at isiniwalat ang kanyang konsyensya na bumabalisbis ang masaganang luha sa kanyang mata na pinagsulit niya ng lahat ng kasalanang nagawa magmula pa nung siya'y magkaroon ng isip at loob. Okay? Tinanggap niya ang kapatawaran, absolution. At kalangkap nito, bagay na katakataka, ang di maipaliwanag na kapayapaan ng kanyang kaluluwa at di malirip na katuwaan na kanyang pinahayag na hindi siya nagkaroon ng tuwang higit pa doon kailanman sa kanyang buhay. Okay? Mga minamahal ko mga kapatid, huwag kayong matakot. Gumawa ka ng magandang kumpisal. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na kilala ka ng pare. Huwag kang matakot na baka maalala ng pare ang mga kasalanan. Huwag. Tatandaan nyo, ang solemn pledge ng pare ay ito. Kung ano man yung kinumpisal mo sa akin, secret yan na dadalhin ko hanggang sa aking libingan. At Lord, have mercy on my soul kung mailabas ko ang sikreto ng iyong kasalanan. Huwag kang matakot. Hingin mo sa mahal na birhen ang sapat na lakas ng loob. Hingin mo sa mahal na birhen ang sapat na lakas ng loob na makagawa ng isang mabuting kumpisal. Sasabihin ko sa inyo, yung kaluwagan ng kalooban pagkatapos ng isang mabuting kumpisal, ay nako, walang kapares na kaligayahan ang maidudulot niyan sa iyo. Okay? So, ang handog natin sa araw na ito ay ito. Kapag makatagpo ka sa anumang dinadaanan mo ng larawan ng mahal na birhen, okay, halimbawa naglalakad ka, tapos biglang natapat ka sa isang larawan ng mahal na birhen, okay, bigyan mo ng paggalang ang larawang iyon at magdasal ka ng isang Aba Ginoong Maria nang hindi pinapansin ang anumang kahihiyan sa mga makakakita sa iyo. Okay?
So, kapag nadaan ka sa isang larawan ng Mahal na Birhen, say, magdasal ka ng isang Hail Mary. At huwag mong iisipin kung anong sasabihin ng mga makakita sa iyo. Hakulatoria, Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan. Amen. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. We fly to thy patronage, O Holy Mother of God. In the present tragic situation when the whole world is prey to suffering and anxiety, we fly to you, O Mother of God and our Mother, and seek refuge under your protection. O Virgin Mary, turn your merciful eyes towards us amidst this coronavirus pandemic. Comfort those who are distraught and mourn their loved ones who have died, and at times are buried in a way that grieves them deeply. Be close to those who are concerned for their loved ones who are sick and who, in order to prevent the spread of the disease, cannot be close to them. Fill with hope those who are troubled by the uncertainty of the future and the consequences for the economy and employment. O Mother of God and our Mother, pray for us to God, the Father of mercies, that this great suffering may end and that hope and peace may dawn anew. Plead with your divine Son as you did at Cana, so that the families of the sick and the victims be comforted and their hearts be opened in confidence and trust. Protect those doctors, nurses, health workers, and volunteers who are on the front line of this emergency and are risking their lives to save others. Support their heroic effort and grant them strength, generosity, and continued health. Be close to those who assist the sick night and day, and to priests who, in their pastoral concern and fidelity to the gospel, are trying to help and support everyone. Blessed Virgin, illumine the minds of men and women engaged in scientific research, that they may find effective solutions to overcome this virus. Support national leaders that with wisdom, solicitude, and generosity, they may come to the aid of those lacking the basic necessities of life, and may devise social and economic solutions inspired by farsightedness and solidarity. O Mary, most holy, stir our consciences so that the enormous funds invested in developing and stockpiling arms will instead be spent on promoting effective research on how to prevent similar tragedies from occurring in the future. Beloved Mother, help us realize that we are all members of one great family, and to recognize the bond that unites us so that in a spirit of fraternity and solidarity, we can help to alleviate countless situations of poverty and need. Make us strong in faith, persevering in service, and constant in prayer. O Mary, consolation of the afflicted, embrace all your children in distress, and pray that God will stretch out His all-powerful hand and free us from this terrible pandemic so that life can serenely resume its normal course. To you, who shine on our journey as a sign of salvation and hope, do we entrust ourselves,
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. May the divine assistance remain with us always. Amen. May the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. May the blessed, the Almighty God, the Father, Son, and Holy Spirit come down on you and remain with you forever and ever. Amen. Okay. So, salamat po sa inyong pagdalo sa ating Flores de Mayo. Bukas po, 15 ng Mayo, ay dumalo po ulit tayo para sa closing ng Season 3 ng ECQ. At sa Sabado, ang opening ng Season 4 ng ECQ. Okay? Kaya, ECQ na rin lang tayo, ang kakatapusan ng Mayo. Sulitin na lang natin, ha? Talagang araw-araw, seryosohin natin ang isang buwang paglilingkod na ito sa mahal na Birheng Maria. Maraming salamat po.